Alam mo ba na 34,000 o higit pa ang pwede mong maipon or kitain sa loob ng isang taon sa isang dilata? Oo. Isang dilata sa kada benta, ha? Oo. Ganun, ha? Okay? Ayan. So, ayan, pagkahanda natin ng pagguhulmahan natin, naghanda na rin ako ng tubig. Pero kung gusto mo gumamit ng iba pang dikit, pwede naman. Oo. Okay. Sa costing ha, nagkakatalo-talo, depende sa pinagbibilhan nyo ha. Oo, lugar, palengke, ganyan, tindera. Doon magkakatalo-talo at kung gaano karami yung ginamit nyo. Okay, yung lumpia wrapper na size na ginamit ko ay large. Tapos sa cheese, oo, depende sa inyo kung gaano kakapal yung gusto nyo gamitin. At saka sa brand, syempre. Sa kamatis, isang pirasong medyo large size yung ginamit ko dito. Tapos, hiniwa ko lang siya ng pahaba din. Yung isang dilata ng tuna, oo, bilhin nyo yung tuna na, ano ha, yung musiksik talaga yung laman. Oo, wag puro mantika. Para siguradong lahat busog sa tuna. Tapos, ganyan na siya. Balutin mo lang. Oo, gawin mo mandikit yung tubig. Ganun lang siya ha. Oo. Bali, yung sa ano natin, dito sa recipe natin, kung makikita nyo, parang konti nung palaman ba. Sakto lang para sa akin. Kasi mataba na yung cheese niyan eh. Oo, nagko-complement naman lahat ng lasa. Hindi siya matabang. Hindi rin siya yung pagkakinain mo, unang kagat, puro balat lang ng lumpia. Hindi. Pag kinain mo siya, sakto lang. Pero nakadepende sa inyo kung halimbawa kayo gagawa. Oo, baka mamaya nipisan nyo lang yung cheese tapos sabihin nyo hindi masarap. O kaya kulang, ganun. Medyo kapalan nyo yung cheese para masarap, pero syempre nga, diba, nakadepende sa inyo. So, ito, 15 pieces ang magagawa sa recipe na to, ha? 15 peraso. Tapos, ayan, hinihingal ako. Oo. Okay. Ayan, pagkasalang ng frying pan, oo, lagay mantika. Pag mainit na mantika, diretso prito na. Iprito mo lang siya hanggang sa mag-golden brown. Oo. Depende sa iyo kung gusto mong prituin siya hanggang sa magtosta ng bongga, yung papuntang pasunog na. Oo, pwede naman. Kung anong trip mo. Pero kung gusto mong as in diretso, sigurado ka na malutong hanggang loob. Huwag mo masyadong lakasan apoy. Sigurado malutong yan hanggang loob kahit makapal yung balat. Okay, napakainit nito. Ang sarap nito, promise. Ang sarap ng combination ng kamatis, tuna, at saka ng cheese. Sobrang sarap. Di mo na kailangan ng kahit anong pampalasa. Ayan, ang sarap niyang isawsaw sa, ayan, sa ketchup. Tapos, diretso iulam sa kanin. Promise, ang sarap. Lalo pag bagong luto. Kasi syempre, sobrang lutong. Oo, ito yung listahan ng recipe at saka costing natin. Cheesy tuna Shanghai yung pangalan ng recipe. Tapos, ito naman yung costing. Oo, 100 pesos ang puhunan. Tapos, 6 pesos puhunan bawat isa. Tapos, kung gusto mo naman siya itinda, ayan, pwede mo siya ibenta ng 13 pesos. Pwede rin 10 piso, depende sa'yo. Oo, ganun lang. Yung tubo na sinasabi ko, yung pwede kang kumita dito ng 34,000 kung magbebenta ka ng 15 perasong ganito sa araw-araw. Oo, yun yung pinakakota mo, 15 peraso. Tapos, ipunin mo lang yung benta mo dito. Yung tubo itabi mo, ayun, kikita ka ng 34,000. Labas dun yung puhunan. Oo. Okay? Sige na, good luck. Love you.